Registration Square, mga kalalabs. Ito ang famous square dito sa Samarkand, Uzbekistan. Sobrang ganda dito, mga kalalabs. Like, grabe. Alam nyo ba na 500 years ago na-built itong mga mausoleum na to? And it's so amazing. So, they have different kind of mausoleum. So, one, and then this one, and yung nasa harapan ko. So, papasok tayo dito sa sa mga mausoleum. Pwede natin siyang pasukin lahat. So, you need to pay pala sa ticket, $10 each person yung binayad namin ni Papa. The total is $20. So, let's explore this mausoleum. Maraming tourist dito, mga kalalabs. And marami naman kayong area na pwedeng pagkuhanan ng mga ng mga photos, mga videos, ganon. It's just that sometimes mahirap kasi may mga taong talagang sumasagi doon sa sa mga photos and videos nyo. But overall, it's just amazing na andito tayo ngayon na-experience tong mga mausoleum na to. And by the way pala, mga kalalabs, itong suot ko, nabili ko lang din dito. And this is cost $15. And yung ibang shop, pwede kayo magbayad ng credit card, pwede ding cash. But what do you think about this place, love? This face. The It's place. a cute little face. The place. Oh, the place. Yeah. The place Isn't it is very amazing? beautiful. Beautiful. So much to see. Yeah, it's big. And there's a lot more. A lot of history to it. Yeah, it's a lot of history to it as well, mga kalalabs. Biruin mo, itong area na to, na-build siya because of Timur and then the wife. So marami siyang history. If ever na gusto niyong malaman, you can search it at your mga kalalabs, social media or sa mga internet, ganon. Kasi kung gusto niyo malaman yung history niya, it's really amazing. Tingnan niyo to, mga kalalabs, sobrang ganda. Wow, looks so amazing. Siya nga pala, mga kalalabs, pagpapasok po kayo sa mga mausoleum, you need to remove your shoes. Some does, some don't. But this one, you need to remove your shoes. It's so beautiful. Sobrang ganda. Like, marami pa tayong pupuntahan na ganito. They're all the same, pero different story. So, it's really amazing to know. Hintayin ko na lang si Papa. sobrang hirap kasi mainit, 'di ba? Pero alam nyo, magandang pumunta dito, spring and then siguro winter, something like that, yung mga December, January, February, para makapag-dress up kayo. Alam nyo yun? Like, hindi kayo magmumukhang Hagardo Bersosa dahil sa init. Kasi nagmumukha tayong Hagardo Bersosa pag mainit, di ba? So, ang pangalan pala nito, mga kalalabs, is Tilakore Madrase, yung pinasok natin kanina na mausoleum. Next, we are going to the other one. Iba-iba kasi yung mga pangalan ng mga mausoleum na to. Papa Dave. Pinagtitripan ako ni Papa Dave. Gusto niya bawat sulok, picturean niya daw ako. Sabi ko, okay na yung 2, 3, 5, ganyan. Kasi pipili lang naman tayo kung ano yung ipopost natin, di ba? So, gustong-gusto niya yung binili ko na outfit. Maganda yung kulay, no? So, ito pala yung isa sa pinaka-oldest mausoleum dito sa square. So, ang pangalan ay Ulugbek Madrasi. So, we're going inside. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. It's more like white here. Kasi doon sa mga pinasok natin kanina, tulad ng mga isa doon, tapos yung sa isa yung last, is more on tiles, pero dito more on like white color paint. Wow. Sobrang ganda talaga ng kulay ng mga tiles na inilagay nila dito. So every mausoleum na pupuntahan nyo, similar lang sila ng mga design ng color as well. Like, it's so beautiful. Wala na akong masabi kundi beautiful.
Like, there's like people taking a photos there with the dress na pwede nyong rentahan pag gusto nyo ng photo shoot. Wow. Let's go inside. Pasok tayo dyan. So, dito hindi mo na kailangan tanggalin yung sapatos mo. Doon sa isa kasi kailangan. So, this is the inside. Oh. And then, meron silang mga naka-display. Oh. Yeah, it's a museum. It's the stuff they're using. Yeah, right, this one. If you can just read that, like, you know, then we will more understand what is those ones. But they also have English or yeah. For school children. Yeah, this is the English one. Screenshot and basahin nyo na lang. Tapos na tayo dito sa Registrant Square, mga kalalabs. We are going to eat lunch kasi magto-12 na. Buti na lang, naging cloudy. Kanina sobrang grabe yung sikat ng araw. Ang dami talagang pumupunta rin talaga dito. Yeah, okay. We're going to... Thank you, Registrant. Hindi namin alam kung babalik kami dito mamayang gabi. Kasi may light show dito eh. Supposed to be, kagabi, andito kami. Kaso nga lang, di kami pumunta. Kasi late na rin. Like around 10 or something like that na umuwi kami sa bahay. Kasi yung mga restaurant dito, especially sa weekend, Saturday, something like that, they're fully, book. So, swerte lang namin kagabi ni Papa Dib na we got a chance to sit in the, restaurant. Pero sa bar kami umupo. Kagabi. Sabi na, no, it's Saturday today, it's fully booked, blah, blah, blah. So, halos mga restaurant na pinuntahan namin kagabi, fully booked siya. So, if ever na magawi kayo dito and you're planning to have food at the restaurant, make sure nyo na magpa-reserve na lang kayo para, alam nyo yun, hindi masayang yung oras nyo. For sure naman maraming restaurant dito, pero if ever, like para advance, di ba? Advance mag-isip. What a beautiful place. Look at that. Breakfast tayo mga kalalabs. Oops, hindi pala breakfast, lunch. Mukha siyang masarap, healthy pag may time. Kahapon dito rin kami kumain mga kalalabs. Pero yung in-order ko kahapon, meron siyang beef pastrami. This time is shashuka. Shashuka and Papa Dave give me this sausage. Kain. Hindi ko alam kung cilantro to or parsley. Ay, parsley siguro. Parsley. Ayoko ng cilantro eh. Ay, cilantro. Those are mint leaves. No, this one's. Hindi ko talaga gusto ang cilantro. Lasa siyang sabon. Always remember your cilantro is very healthy for you. I know, but I don't like cilantro. Always remember. Kung ang sa karne lamb, ang ayaw ko. Sa parsley. Don't like parsley. What's this one? That's good. Tinry ko na ilang beses ang cilantro, pero hindi ko talaga siya. So, kakain kami ng breakfast ni Papa Dave. And then after that, we're going back to work. Going back to work. That's true. We're going back to hotel. And then mamayang gabi, we are going to go to the different mausoleum and then bazaar. Yun yung gagawin natin. But for now, kain po. Kain tayo. Oh. Babe, try my it's really good. The sauce.
Get ready na naman tayo mga kalalabs at tayo ay lalabas na ulit. Last night natin dito sa summer camp, so enjoy na natin. Punta tayo ng bazaar and then dadaanan natin yung isa pang mosque or mausoleum. Yun yung pangalan nito, yung pangalan niya is Bibi Kalim. Siya yung asawa ni Amir Timur. Yun yung si Amir Timur kasi yung pinaka-importanting tao dito sa Samarkand. So, dadaanan lang natin siya, hindi na tayo papasok doon. Kasi every time na papasok ka sa mausoleum or mosque dito sa Samarkand, may bayad. $10 each person siya. So, sabi namin ni Papa Dave, okay na yung napasok natin yung Registan. And then, ito dadaanan na lang natin, mag-picture lang tayo sa labas and that's okay. Diba? Pero kayo, kung ano yung gusto nyo, pasukan nyo lahat, okay din. Kasi, di ba, alam nyo yun, gusto nyo lang ma-experience lahat, go for it. But for us, okay na yung namin, na-experience namin. But, of course, yung last na experience natin dito ay more food. Kasi, alam nyo naman, masarap ang pagkain nila dito. And then, on top of that, sobrang mura. So, yun nga, mura dito sa Uzbekistan. Mura sa Tashkent, pero mas mura dito sa Samarkand. Try nyo sa ibang lugar ng Uzbekistan, baka mas mura pa. Kasi dito talaga napansin namin na murang-mura talaga siya. So, ayan. And then, mamayang gabi, we are going to do impake kasi we are going to Turkey tomorrow. Turkey, we are going to Turkey, and that is 5 hours flight from here. Di ba, love? Wow. I know. 5 hours flight. Ay, flight manon. Anyamot ton. Alam niyo mga kalalabs, meron akong gustong ikwento sa inyo sa mga nangyari sa akin dito sa sa bakasyon na to. Pero hindi ko siya nakukwento pa kasi gusto ko mag-focus sa mga lugar na pinupuntahan natin. Pero may mga nangyari sa akin and I wanted to share to all of you. Siguro pag balik natin sa Canada, saka ko na lang siya i-share. Para alam niyo din kung ano yung mga struggle, ganyan, ano yung mga, hindi lang, sabi nga nila, ang social media talaga, alam mo yun, pwede kang, dyan, like mag-pretend na everything is okay. 'Di ba? Kasi nakikita nyo, masaya, nakikita nyo yung mga, alam niyo yun, pero hindi nyo alam, sa behind all of those vlogs, merong mga nangyayari. So, gusto kong i-share sa inyo. And, baka may makarelate, di ba? So, gusto kong i-share yan. But, for now, let's enjoy our last day here in Samarkand. And, ayun. Okay, isasara ko na yung pantalon ko at nakabukas siya ngayon. Okay. Let's go, lab. Let's go! Itong hotel namin, mga kalalabs, para siyang yung Korean drama na King Hotel. Kita nyo ba yan? Tapos yung elevator, para siya talaga yung nasa King Hotel na Korean drama kung napanood nyo na. So, andito na tayo sa may mga kalalas, Bibi Kalim. Ayan siya. Hindi na tayo papasok dyan. And then beside it, the bazaar or market. So, pasok na lang tayo sa market. Wow, look at those plates, love. Yeah, you know the. Yeah. So, meron silang mga damit dito, meron silang mga dessert or yung mga, candies. Meron silang mga hat na to. What is this? Look at that. It looks like, Oh, that's very cool, eh? Yeah. Wow. And then, if you love to buy plates, beautiful plates, you will buy it here. Look at this one. What is this one, though? It's a decoration. Wow, look at that, love. You can find this in Turkey as well. No, these are Uzbekis. Uzbekis. This one, I feel like they have the same as well. Exactly. It looks so beautiful. Beautiful. Yeah. So, ito din yung pwede nyong bilhin. Pampasalubong. Tingnan nyo itong rock sugar. They put this one in their, tea. Look at this, yung donut. And then, of course, they have dried fruits as well here.
So kung napansin nyo, from Almaty and then dito, similar sila ng mga mga binibenta. Kahit sa China, mayroon din, di ba? Mga spices. Look like, what do you call it, love? Cinnamon. Cinnamon bread. Apples? Look at this fig, oh, dried figs. Strawberries. They put the walnut inside the thing. Wow, looks good, right? Meron din silang mga dried, dito, oh, teas. Yan. This is macadamia. So what is this one? Wait. Walnut. That's No, walnut, is that's not macadamia. walnut. Look, it has Walnuts some, look like brains. look, it has, look. Maybe. Yeah. Mga t-shirt, mga scarf, mga traditional clothes nila din. After I wore this to the shop. For sure, looks good eh. They're thick. Malaki tong market na to, mga kalalabs. Pwede nyo ikutin tong buong market. Kaso nga lang, same lang sila ng mga binibenta. And they only take cash, I think. They don't take card. Hindi ko lang alam. So crazy. Wow, eh? looks so beautiful eh. Huh? Turn around. Holy, what a view. Ganda. What a view. Beautiful. Punta na tayo sa Registance Square ulit, mga kalalabs. Kasi ando doon yung restaurant na gusto namin kainan. And by the way pala, yung market, tapos Bibi Kalim na mas or mausoleum, is malapit lang din sa Registance Square. So, sa walking distance, depende kung anong oras kayo lakad-lakad. Kasi pag mga ganitong oras, okay lang, nalakarin nyo. Pero kung hindi nyo kaya dahil mainit, then you can take Yandex. But, it depends on anong month kayo pupunta dito. Kasi maganda ang autumn, maganda ang spring. Sa summer, di ko alam. Parang ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap niyang i-explore pag ganong month. Kasi May pa lang ngayon eh. So meron pa rin siyang malamig na simoy ng hangin pag nasa under the tree ka or sa lilim. Pero yeah, I think summer it will be so hard to come here because it's so hot. It's one of the reasons why I decided to leave a little bit early. Yeah, May. Maybe March or April, March, something like that is better. And then fall. So I was thinking June, July. But Yeah. I heard it's crazy. It's hot. Yeah. Kahit naman sa Canada, ganun. Mainit din sa Canada pag ganong month. So we know it already. Even Europe. Mainit na sa Europe ngayon. So papalapit na tayo ng papalapit sa Europe. So kailangan paghandaan ng mga bagay-bagay. Nandito na kami sa restaurant, mga kalalabs. Ito yung pangalan niya, Emerhan Restaurant. Actually, meron silang first floor, second floor, and third floor. Kung gusto nyo ng sa may rooftop. Kasi yung rooftop nila, makikita nyo tong view na to. Talang pakita ko sa inyo. So, ito yung magiging view nyo pag kumain kayo sa taas, sa rooftop. Yan yung Registan. O, diba? Nakapag-order na kami ng aming pagkain, mga kalalabs. Maghihintay na lang kami. At, sabi ni Papa Dave, itry ko daw yung beer nila dito. So, sabi ko, okay, sige na nga. Pero kung hindi ko siya maubos, siya yung uubos. Kasi, nag-inom siya kagabi, tapos ako hindi. So, sabi ko, hindi talaga ako umiinom. Pero sabi niya, try mo lang. Kung hindi mo maubos, then ako uubos. Sabi ko, okay. Pagbigyan. Mabilis lang yung service nila dito, mga kalalabs. Nandito na kaagad yung food namin. So, we have pilaf or plov. This one, I don't know. I forgot the name. And then the samsa, our favorite. It's really good. And we got salad as well. And we have cheers, love. Ang laki nito. Cheers. So last time, mga kalalabs, kumain kami ng plov ni Papa Dip or pilaf, pero hindi ko na ipakita sa inyo. So this is traditional as well. Like ito yung traditional food nila. But then the one that we went in Tashkent is more like, kasi may lamb yun. And this one is only beef. So buti na lang beef siya. So let's try.
Okay. Oh, you can still smell the ano though, the lamb. Maybe it's cooked in lamb fat. Yeah, lamb fat. Okay, kain po. What are these French fries? I know. I think it's not potato, something else. It's potato. Sorry. Sorry. Mm. It's good. I like it. Yummy. Buti na lang beef siya, hindi siya lamb. That's good. This one is good mga kalab, yung pilaf. Kailangan mag-order kayo ng salad because it's so oily. So you need to have a salad so it like, alam yun, ma-wash out yung oiliness. I don't know what is this name, but let's try. Para siyang, what kind of pasta is that? Tortellini? Similar. Similar. It's good. I think it's lamb. He said beef. No, it doesn't say the meat there. No, but he said beef when you asked. I asked this one, not this one. No. No, I asked. I know the lamb. But anyway, still tastes good. So, enjoy na lang muna namin yung dinner namin mga kalalabs. Because this is our last dinner here in Tashkent, Uzbekistan. Do you love Uzbekistan, love? Right? We enjoyed Tashkent and we also Very enjoyed- safe. Yeah, very And- safe, yeah. Inexpensive. Mm-hmm. And Filipinos need a visa, but the visa is very easy to get. Basically, you just gotta pay money. Fill Yeah. out a form and pay money. Yeah. It's easy. You must visit here, mga kaibs. It's really nice. People is nice. If you're asking about the language barrier, here is easier than China. China is China is hard. Like 1, 2, 3, 4. Oh, my. May stress ka, 1, 2, 3, 4. Yun pa lang, hindi na nila magets. Hindi nila masabi. But here, and also in Kazakhstan, they speak English. So it's good. It's a good experience for our Central Asia. Right? It's really nice. Okay, let's eat. Kain po. Pabalik na kami sa hotel, mga kalalabs. Karamihan ng car dito sa sa Uzbekistan, kulay puti. Kita niyo 'yon, puti, puti. What is the brand, love, that they have? Chevrolet. Chevrolet. That's the brand here in Uzbekistan kasi sila yung gumagawa. Sila yung gumagawa ng ganong brand na car. Hotel na kami, mga kalalabs. Oh my G. Pawis na pawis tayo. Kasi kahit 20 minutes walk lang yon, mainit. Kailangan natin ng water. Okay. Mag-shower ako. And then, mag-impake. Para bukas, maaga kasi yung flight natin bukas, mga kalalabs. And by the way, may nag-comment pala doon sa isa kong vlog. Ang sabi niya, Mami Faye, baka pwede na isama mo din kami sa airport, ganyan. Pasensya na kayo no, mga kalalabs, kasi alam nyo, kaya hindi ako nagbablog sa airport kasi minsan hindi na ako makapag-focus. So, kaya sabi ko, especially sa mga iba't ibang airport, yung mga ibang airport, you're not allowed to, do like yung camera, like nakalagay sa nakapaskil, especially sa China. So, sa China kasi mas stricto sila dyan. Pero sa ibang naman airport okay lang, pero sa China talaga hindi talaga ako talaga doon, nag-vlog sa airport. And then sometimes, mga kalalabs, sa example, nag-vlog ako, 'di ba? Papasok tayo ng airport. And then sasakay ng eroplano, and then maglaland. Minsan meron kaming experience sa eroplano na pag-land, yung maglaland is talagang bumpy siya, tapos minsan babagsak ng ganon, yung para siyang nakasakay sa Ferris wheel, 'di ba? Pag nakasakay sa Ferris wheel, 'di ba?
pag nasa taas ka, tapos biglang bagsak na ganun, parang malulula ka, di ba? Ganun yon yung feeling. Tapos pag land namin, parang na-anxiety na ako, parang hindi ko na maituloy yung vlog ko, hindi na ako makapag-vlog, din ako makapag-isip, kasi parang yung kaba ko is like, kailangan, like, alam mo yun, mabigyan ako ng ilang oras para maibalik ko yung sarili ko sa, yung alam niyo yun, nagigets niyo ba ako? Kasi yun talaga, kaya yun yung reason kung bakit sometimes hindi talaga ako nagbablog ng, like, kunyari, aalis kami tomorrow, papuntang Turkey, parang magbablog ba ako o hindi, parang ganun nag-iisip ako, so, ibablog ko ba yung traveling, you know, and it's good naman na nagsuggest kayo ng ganun, kasi talaga sometimes you're interested din sa mga airport na pinupuntahan namin. Kaya mas mahilig nga kayong manood ng mga shopping, makeup, tapos mas okay kayo sa mga ganun eh, yung outfit, mga ganyan, di ba? Pero kasi ako, iba ako sa mga napapanood nyo siguro ibang vlogger. Yung ibang mga vlogger na papanood nyo, nagta-travel sila, tapos magsha-shopping, makeup, get ready with me, outfit, ganyan. Pero ako kasi walang ganun. Napansin nyo ba? Kasi ako talaga napakaano lang, straight to the point. Sige, punta tayo dito sa lugar na to. Okay, bablog ko lang siya ng ganun. And, yun eh, yun yung ako. Yung, alam niyo yun, like, ewan ko din, parang hindi din kasi ako sanay, like, tinatry ko din talaga yung outfit, OOTD, ganyan, makeup, ganyan. Pero talagang hindi talaga ako yun. Mag-share lang ako one day ng outfit ko. And, hindi naman tayo fashionista, mga kalalabs. At hindi tayo shoppingera. Hindi talaga ako mahilig mag-shopping. May makikita ako, may mabibili ako. Then, yun lang. Kung may magustuhan lang ako. Pero hindi madalas na every country na pupuntahan mo, may binibili ako. Ang nabibili ko lang magnet actually. Mga maliliit na souvenir. Pero yung malakihan na yung shopping, wali. Wali talaga. Hindi nyo talaga maasahan na may mga shopping na ganap dito. Kain, lakad, tourist spot area. Yun lang yung makikita nyo sa vlog na to. Yung mga vlog ko. And then sa end of the vlog naman, nag-share naman ako kung may mga nabili ako, ganun. Madalas lang talaga akong mamili pag nasa Pilipinas ako o kaya sa Thailand. Kasi yun yung mga places na may mga gusto ka talagang mabibili. So, if you're asking kung dito sa sa mga trip namin, kung mayroong mga shopping na parang magugusto mong bilhin, damit, ganyan. Parang wala akong masyadong nabitan. Kaya ang mga nabibili ko is yung mga magnet lang. Sa more on like, nakabili nga lang ako ng sapatos kasi yung sapatos na suot ko na akala ko magiging comfy is hindi siya comfy. Kaya napabili ako ng sapatos. Pero hindi talaga ako bumibili. Hindi talaga ako pala shopping. So, ayun, yun lang. Na-share ko lang sa inyo. And I wanted to share to all of you our experience dito sa Uzbekistan. It's a really, really good experience. People is nice, walang nangungulit sa'yo, walang mga like, alam mo yun, nag-i-scam sa'yo, mga ganyan. Kasi sa mga ibang places na napasyalan namin, maraming scam tulad ng, sa Thailand, meron din naman dyan, di ba? Meron din naman sa bansa natin, ang dami ng pong manluloko ngayon, di ba? So, meron kayong mga experience sa ganyan. And, sa mga napuntahan naman namin sa China, and sa Almaty, and then dito wala naman kami na experience na ganun. So, it's all good. People is nice. So, yun yung mga nagustuhan namin dito. And especially, it's cleaner. Sobrang linis. Mula sa China hanggang dito sa Uzbekistan, malinis talaga yung paligid. And ano pa ba? May masasabi ba akong hindi maganda? Food is good. So, yun lang yung masasabi ko. Except, sa masasabi ko sa China, hindi talaga ako nag-enjoy sa pagkain doon. Pero yung yung paligid, mga ganun pasyalan, okay naman. Pero sa food, for some reason, wala talaga. Hindi carry-bills ang food sa China, B. Pero sa Almaty dito, all good. And we are excited also for our next destination, Turkey. And sa Turkey, mag-ano lang kami dyan, no, mga kalalabs. Ano siya? Para siyang layover lang. Kasi pinutol namin yung haba ng biyahe. So, instead na, example, Samarkand to Turkey, that is 5 hours, and then 5 hours yun, di ba? Tapos waiting time sa airport kung sakaling hindi kami lalabas ng Turkey. And then we are going to Portugal. So, 5 hours, tapos next na naman na flight, di ba? So, ang ginawa namin is, inano namin siya, nag-break kami ng time na sabi namin mag-stop tayo ng Turkey, kahit, alam mo yun, one night lang, and then the next day will be Portugal.
So, ayun. Kaya, yung travel namin this time, medyo, siya, bouncy-bouncy kasi. Turkey, tulog, next day, Portugal. And then Portugal, and then magti-train lang kami. Ilang days kami dyan sa Portugal. And then UK, and then home. So, medyo bouncy-bouncy talaga siya. So, anyway, yun na po yung vlog. Yun lang yung masasabi ko. Maganda po sa Uzbekistan. So, kung makakapunta kayo dito, mai-enjoy nyo din siya. So, again, maraming salamat po sa panonood ng vlog. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog. Bye-bye!